Isang pagkakamali lang, pwedeng mawala ang YouTube channel mo. At karamihan sa mga beginners ay ginagawa pa din ang sub to sub. Kung ginagawa mo to, please lang huwag kang mag-i-scroll kasi baka masira ang YouTube channel mo nang hindi mo alam. Alam ko naman talaga yung rason bakit ginagawa mo yan. Gusto mo kaagad lumaki ang YouTube channel mo at gusto mo kaagad ay meron ka ng malakas or mataas na numbers. Pero makinig kang mabuti. Hindi lahat na mabilis ay tama. Subscribe ka sa akin at magsusubscribe ako sa'yo. Magko-comment ka at magko-comment din ako. Support to support. Pero alam mo ba kung ano ang totoo? Palitan lang ito ng numbers. Hindi tunay na audience at hindi tunay na supporters. Ang pinaka-importante kasi sa isang YouTube channel, dapat interesado sila sa kung anong meron ang channel mo. Bakit nga ba napakadelikado nito? Pag nag-upload ka, hindi naman sila manonood sa'yo. Hindi nila tatapusin yung video mo. Hindi sila magre-react. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Kapagsak si YouTube algorithm. Siyempre, hindi ka na ipupush sa mga nasa YouTube. Litong-lito lang si YouTube kung para saan ka ba talaga. Bakit? Kasi yung mga nagsusubscribe sa'yo ay hindi mo ka-niche. What do I mean by that? Kung ikaw ang main topic or niche ng channel mo ay about beauty products and yung mga nagsusubscribe sa'yo ay mga gaming, channel, outfit ideas, anong mangyayari? Hindi alam ni YouTube kung ano talaga gusto ng channel mo. Resulta, walang growth. Tandaan, ang mga platforms ngayon ay matatalino na. Kailangan talaga ng audience na mula sa organic. So ano ba tong organic na pinagsasabi ko? Nag-subscribe sa'yo dahil nagustuhan nila ang content mo, ang niche mo, nakaka-relate sila sa'yo. Hindi ka masyado ban. Pag meron kang suspicious activity katulad ng mga sub to sub, support to support, pwede ka pong masyado ban, mawalan ng reach, pwede din malimit ang features mo, at worst case, account removal. Ano ba talaga yung gusto mo? Gusto mo ba ng subscribers or gusto mo ng career? Magkaiba yon ha. Subscribers ay sobrang dali lang kuhanin. Yung audience, yung mga nagtitiwala sa'yo, binubuo yon. Kailangan yon ng tiwala. Let's say, naka 1,000 subscribers ka nga. Congrats sa'yo. Pero once na nag-upload ka, walang manonood sa'yo kasi hindi naman kayo related sa isa't isa. Gaming siya, beauty products ka, wala din pong mangyayari. Alam mo, kahit 50 lang yung subscribers mo, dadami yan eh. Lalo na kung for example, yung 50 na yon ay pinanood ng buo yung video mo, ipupush yan ni YouTube. Kasi interesting yung topic mo para sa kanila. Ano ba ang dapat mong gawin? The first 15 seconds ng video mo or 10 seconds na lang, sige. Wala nang intro-intro, diretso na sa problema. Katulad na lang ng ginawa ko, diretso na ako. Wala na ako masyadong mahabang intro, hindi na ako nagkwento, dapat related agad. Piliin mo kung para kanino ang niche mo. Para sa mga YouTube beginners ba? Para ba to sa mga naglalaro? Para ba to sa mga mahilig sa TikTok? Mahilig sa mga damit? Para ba to sa mahilig sa exercise? Kung para sa lahat ka, wala pong mangyayari. Solve one problem per day. Isang malinaw, hindi po halo-halo. Consistency over shortcuts. Yes, mas mabagal talaga. Pero, mas matibay. Tanggalin mo yung mindset na pag marami kang subscribers, successful ka na. Mas okay nang meron kang 300 subscribers, pero tinatapos nila yung buong video na in-upload mo. Remember this, numbers impress people, but engagement builds growth. Kung maliit pa nga ang YouTube channel mo sa ngayon, wala ka pang maling direction. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-shortcut para maging successful. Kasi ang shortcut, ang pinakamadaling daan papunta sa failure. Kung ginagawa mo pa din ang sub to sub, hindi pa po huli para tumigil ka. Hindi ka po late, hindi ka kulelat, daan mo ang mabagal na growth ay papunta sa pagiging successful. Kung gusto mo mag-grow, build your audience, not numbers. Iwanan mo na ang sub to sub. Kung gusto mo pa ng Tagalog YouTube tips, wag na wag mo nang gagawin ang sub to sub. Bye and God bless us all.